yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police, ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Mr. Please Chair. adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself at I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin ng bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you sir. Alam ko you mean well as Secretary of Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng police para bang wala nang respeto sa'yo. Talagang maramdaman mo talaga sir na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So please ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan dahil ang mga tao doon galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamas na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this sir. Yun lang ang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga taga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, notify yan lahat kung ano nangyayari kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you sir. Because alam ko, yung mga pulis na yun na gumagawa ng checkpoint, sama rin sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na anong feeling ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal, but they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. You must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo. Mahalin mo yung taga Davao. Huwag mong kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Yeah, go ahead. Thank you, Mr. Chair. And I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the Kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment niyo ngayon dyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo dyan. Si RD mismo ang mga tao ni RD yung di-deploy doon. So, yun lang. Just take and take. And, adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin niyo yung nakamas. Kasi pangit. Pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na we should be friendly to the people. Konting ano lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of don't tell me that you don't tell me that reason. So, ako, alikabok. Alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi, 24/7. Pag nag-checkpoint, that's very, hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating.
Para sa akin lang ba? Para sa mga tao? Huwag mo gawing rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamas. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi po lagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Kuwan lang, okay na yun. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Yun lang Yes, sa atin, sir, para mapalagay yung mga tao.